Magandang buhay mga kananay! So ito na naman tayo, panibagong araw na naman bilang isang nanay ni Bilog. Okay, kung napapansin nyo dyan is nag-uuntangan na kami. Na-smell na siya. Ngingiti siya, tumatawa siya habang kinakausap siya. So napapansin nyo na din, late na kaming gising dyan. 7:30 na ata kaming gising kasi namuyat si Bilog. 1 or 2 a.m. ata gising siya. Tapos, 3:00 na din gising na rin yung asawa ko kasi biyahe na rin siya sa puntang Bulacan kasi nga magtatrabaho siya ulit. So, sa susunod na linggo siya ulit makakauwi. So, yan, niwan ko muna si Bilog dyan kasi kinuha ko muna yung unan tsaka yung sapin para ilagay doon sa labas kasi lalabas na kami sa kwarto. So, ayan, nag-aalboroto na rin yun mamaya. Kasi, syempre, ang bata kasi pabago-bago ang sistema. Minsan, gising sa gabi, tulog sa araw, tulog sa gabi, gising sa araw naman. Tsaka tuwing araw, nasa sala kami. So, ayan, pinapatulog ko na siya dyan, kasi napadede ko na din. So, mahirap siya kasi siyang patulugin. Kasi mayat maya, gising, tapos siguro, ganun talaga pagdating sa baby. Pero meron daw iba naman na baby na mahaba daw yung tulog. Kaso si Bilog, sanay talaga sa karga. Nasubukan naman namin siyang gawan ng duyan, gawa ng tatay niya. DIY lang. Tapos, parang di siya hiyang doon kasi doon siya lagi kinakabagan. Kaya tinanggal na lang muna namin. Maaari, sayaw-sayaw. Kaya lagi ako nakafocus kay Bilog. Sa kanya lang talaga ako nakafocus. Hirap lang talaga siya patulugin kasi nga may gising. Kailangan talaga isasayaw mo muna, tapos saka mo ilalapag. Pag nilapag mo naman, kailangan may mga unan sa bawat paligid. Kasi hindi mainam talaga na iwan mo yan kasi magulong matulog yan. Diyos ko, kahit ilang months pa lang siya, magto 2 months pa lang pero malikot na talaga siyang matulog. So, ayan, hindi hindi ako successful sa pagsayaw kanina, pagpapatulog sa kanya. Kaya ayan, sasayaw na naman ako, patutulugin ko na naman siya. Ang hirap siyang patulugin talaga. So, hindi lang naman ako ang nag-aalaga sa kanya. Minsan sinasalitan ako tinutulungan ako ng hipag ko, tsaka ng biyenan ko, tsaka din yung pamangkin ko, tinutulungan din ako magkarga sa kanya. Pero syempre, iba pa rin kasi yung amoy ng nanay, kaya talagang iiyak pa din, hanapin niya pa rin yung nanay niya, yung amoy ng nanay niya. Syempre, si ba naman ang hindi nanay, di syempre ako. So, ganon, palagi naming routine yan everyday. So, nakafocus na talaga ako. Salamat talaga sa Diyos kasi kahit papaano, kahit iwas siya sa sakit. So, palaging ganyan. So, yan, sinasayaw ko na naman siya ulit para makatulog siya ulit. So, yung mga gawain sa bahay, pagluluto, paghugas ng pinggan, halos lahat naman is ginagampanan naman nila dito sa bahay. Tapos, yung binan ko, kapag tutulong ka, sasabihin niya, huwag ka nang tumulong dito, doon ka na sa anak mo. Mag-focus ka doon sa anak mo, bigay kang ganon. So, talagang very supportive naman talaga yung biyenan ko. So, wala talaga akong masabi. And then, syempre, na-advise naman nila din ako kung ano mga kailangan kong gawin. Syempre, first time mom ako. Syempre, unang nanay na mag-aalaga sa nag-iisa pang anak. So, may mga bagay na hindi ko pa alam. So, nuturuan pa nila ako kung ano yung mga dapat kong gawin, ano yung hindi ko pa alam na kailangan nilang ituro. And then, syempre, yung paglalaban naman sa damit ni Bilog, ako naglalaban nun. Minsan sila, tapos, sa damit ko naman, ako din. Syempre, hindi naman uso dito ang kusot. May washing naman. So, hindi ka na mahihirapan. Nakakapagpanibago lang kasi syempre, iba yung sa trabaho. Dati kasi, hands-on ako sa trabaho talaga. Mula nung nagbuntis ako kay Bilog, hanggang 9 months, talagang nag-work pa ako. Hindi pa ako nag-leave. So, mula nung nag-leave ako,
April 3. Pinanganak ko si Bilog is April 4. So, bali, April 1, April 2, nag-deliver na ako niyan. So, hindi na ako pumasok ng April 3 ata. Tapos, nag-leave na ako nun. So, walang properly na paano mag-leave kasi nga, biglaan na manganganak na ako ng April 4. Kasi ang due date ko is April 17 pa. So, sabi ko matagal-tagal pa. So, gusto ko pang mag-work ng hanggang manganak ako. So, bali, naging early lang siya na manganganak na pala ako ng April 4. So, akala ko noon mas madaling mag-alaga ng bata kaysa magtrabaho. Yun pala, hindi. Mas mahirap pala mag-alaga ng baby. Kasi syempre baby yan. Hindi nila masasabi kung ano yung masakit, ano yung nararamdaman nila. So, ikaw yung makikiramdam talaga. Hindi ka tulad sa trabaho, alam mo na lahat kung ano yung routine everyday, alam mo na yung papasok ka, ano na yung gagampanan mo bilang isang trabahador, tapos bilang isang empleyado, ganon. So, syempre, bilang isang nanay, panibagong routine mo sa buhay mo, nagagampanan mo. So, hindi siya talagang pag-aaralan mo pa. Hindi tulad ng trabaho na sa umpisa training ka pero dire-diretso na yon, alam mo na yon. So, bilang isang nanay talaga is kailangan pag-aaralan mo pa. Tapos may mga hindi ka pa alam na kailangan pang ituro sa'yo. Tapos, syempre, andyan yung puyat, andyan yung kailangan mo padede, kailangan mo isayaw yung anak mo, kailangan mo maging hands-on sa kanya. Meron nga nakapagsabi sa akin na kung hindi ka nanganak, hindi ka pa bayad sa nanay mo. Ngayon kasi nanganak ka na, bayad ka na sa nanay mo. Kasi nga daw, syempre nung pinanganak ka, iniri ka ng nanay mo eh. Eh ngayon, nanganak na ako, umiri na ako. Bayad na ako sa nanay ko. Sinabi ko nga yan sa nanay ko na, ma, bayad na ako sa'yo kasi umiri na ako. So, and then, nung nag-labor kasi ako, kasama ko nanay ko talaga. Ang hirap na hindi mo kasama yung nanay mo, na ikaw lang mag-isa. So, happy ako kasi kasama ko yung nanay ko. Siya yung nagtuturo sa akin kung ano yung dapat kong gawin. Tiis-tiis lang daw. So, yun. Nakaraos naman. So, yan. Pinapasayaw ko si Bilog. Habang sinasayaw ko siya dyan, iingat-ingatan ko yung paglapag sa kanya. Kasi nga, magigising yan agad-agad. Kasi nga may nagigising. So, kailangan dahan-dahanan mo siyang ilalapag. So, kailangan mo pang tapik-tapikin yan. Habang pag nilapag mo na, kailangan mo munang tapik-tapikin. Hanggat makuha mo na talaga, natulog na talaga siya. Yung wala nang gagalaw na, na paa o yung kamay, yung tulog na talaga yun. Pero pag gumagalaw-galaw pa, hindi pa yung tulog. Kapag katalikod mo, gising na agad. So, ayan, kailangan mo siyang iurong kasi kailangan mo lagyan ng unan kasi makulit nga siyang matulog. Baka mamaya hindi mo alam na sa baba na anak mo. Ayan si Hachi, aso ko yan. Galing yan sa Bagong Silang. Bigay yan ng isang empleyado ko. Hindi ko na babanggitin kung sino kasi hindi ko na maalala kung sino. So, ayan, bumaba ako kasi kukuha ako ng dahon ng bayabas. So, yan is panligo ko po yan, yung dahon ng bayabas na yan. Kasi noon, nung unang buwan ko, hindi ako nakinig, nagligo ako agad ng buhay na tubig. So, yun, nabinat ako. So, kailangan ko magdahon-dahon ngayon. Ang hirap po mabinat. Diyos ko, totoo po yan, mahirap po mabinat. Puro lamig yung katawan. So, ilalaga lang po iyan. Kunti lang naman yung ilalaga ko dyan. Tapos, pag nalaga ko na siya, dadagdagan ko siya ng buhay na tubig. So, hindi naman kailangan mainit yung ipanliligo mo. Dadagdagan mo lang naman ng buhay na tubig. So, ayan, mga kananay, napapansin, tapos na ako naligo dyan. Nandun ako sa kwarto. Si Bilog, gising siya niyan, pero nasa hipag ko siya. So, napatulog niya din, kasi nga nagising. Sineseparate ko dyan yung mga hindi nakasya kay Bilog. Kasi nga marami nang hindi kasya sa kanya. Maliliit na sa kanya, no? So, yung
mga binili ko nung nakaraan, may mga binili kasi ako noon is 1 month pa lang siya, may mga binili na akong may mga binili na akong damit niya na mga sando, mga t-shirt, ganyan, pajamas, nakagan. Yung mga binili naman namin noon is mga short na may mga sando na rin na binili. Tsaka may mga yung mga mittens, mga medyas na hindi na rin kasya sa kanya, yung big case, ganyan, hindi na rin namin ginagamit. Nagamit naman namin siya, kasi hindi siya na pinagamit sa clinic, kasi bawal na nga daw. Pero ginamit pa rin namin siya. Pero hindi naman, saglit lang naman namin siya nagamit. So ayan, nahanap ko yung bigay sa ano yan bigay sa Stellar, sa clinic na kung saan ako nanganak. Headband yan na free sa kanila. So yan, nilagay ko muna sa ulo ko, no. Hindi naman porket nanganak tayo, hindi kailangan din na tayo maganda, ganyan, di ba? Ayan. So, ayan, sineseparate ko pa din. Yung mga storage box na yan, binili ko na yan eh. Binili ko na yan, bali, bago lang yan. Mura lang naman. Siyempre, dyan ko na ilalagay yung mga hindi na magagamit. Tapos, yung maliit na storage box, doon ko na lang ilalagay yung mga gagamitin niya. So, isi-save ko na yan para sa next. Oh my God, next na panganganak. Kala mo naman kung buntis agad. No? Siyempre, din na malay natin, no? Malay mo masundan, no? Hindi natin masabi kung masundan agad. Pero wala pa naman kaming plano ng husband ko. Kasi syempre, mahirap ang buhay, mahirap kumita ng pera. Shout out pala dun sa mga nagregalo sa akin nung ako pa'y buntis, yung mga empleyado ko nung ako pa'y nagtatrabaho. Sila Gardlita, Pebi, Melcy, Ranji, Singwensa, Jessica Lopez, Jessica Jeronimo, Bal, Christine, Lenny, and then Rubien, and then sa mga nagbigay pang iba, maraming salamat ulit. Hanggang dito na lang mga kananay. Salamat!